21 Pahayag, 20 kabanata. Pagkatapos nito'y Pahayag, 21 kabanata. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. at sinabi niya sa akin, Isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. sinabi rin niya sa akin, Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad, mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya, at siya namay magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, Halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng hasper at sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas at may 12 pinto, at sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel, isang pangalan bawat pinto. May 3 pinto ang bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon, at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, gayon din ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader, at 65 metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong hasper ang pader, at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Hasper ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonya ang ikatlo,
Esmeralda ang ika-4, Onisi ang ika-5, Cornalina ang ika-6, Crisolito ang ika-7, Berilo ang ika-8, Topaz ang ika-9, Crisopraso ang ika-10, Jacinto ang ika-11, at Amatista ang ika-12. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod.